Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang napakalaking amount ng Bitcoin ang pumasok dito kay Coinbase, isa pong crypto exchange. At ayon po sa mga spekulasyon ng mga crypto community ay baka meron daw pong isang magaganap na sell-off. Yan, mukhang ang malaking amount na pumasok dito kay Coinbase na Bitcoin ay mukhang yung nagmamay-ari nito ay mukhang may balak po siyang i-dump or ibenta ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi dito ay several Bitcoin transactions made by unknown whales have taken more than $500 million to Coinbase. Kaya yan, ang isa daw pong hindi nakikilalang whale or malaking investor ay kanya pong ipinasok ang kanyang malaking amount ng Bitcoin dito kay Coinbase na nagkakalaga po ng almost or more than higit sa kalahating milyong dolyar. Kaya yan, napakalaki po niyan. Popular blockchains loot whale alert which tracks down large cryptocurrency transaction has spotted slightly less than 10 transactions carrying an astonishing amount of Bitcoin to the Coinbase exchange. Kaya yan, yung si whale alert po na si Sloot ay siya po yung nakapansin sa pangyayaring ito na isang malaking transactions na naganap kay Bitcoin. Ayan, 10 transaction daw po ito at may laman itong malalaking amount ng Bitcoin at pumasok po ito sa crypto exchange na si Coinbase. All in all, anonymous whale have shoveled to the leading and publicly traded American cryptocurrency exchange more than $800 million worth of Bitcoin. Kaya yan po yung halaga ng amount ng Bitcoin na niyang pinasok dito kay Coinbase o nasa more than $800 million po yung halaga ng kanyang Bitcoin. Halos malapit na yan sa 1 billion. BTC users in the comments are assuming that the whales are about to start a Bitcoin sell-off now as the spot Bitcoin ETF has been approved. Kaya yan, kasi alam naman po natin na na-approve na ang spot Bitcoin ETF at marami pong mga market analysts ang nagsasabi na kapag na-approve ito ay magdudulot po ito ng bull run or sasabog po si Bitcoin. Kaya mukhang yung whale na ito, Bitcoin whale na ito ay linagay niya yung kanyang yung Bitcoin asset dito kay Coinbase para bilang isang pagkahanda ng isang sell-off. Yan. Kaya pag nakita niya siguro na talagang sumabog na si Bitcoin ay diyan na po siya siguro magti-take profit. Kaya yan po yung actual na tweet ni Whale Alert. Ayan. 4,711 BTC. Ayan. Transferred from unknown wallet to Coinbase. Ayan, isa po ito sa mga transaction na nahuli or napansin ni Whale Alert. Kasi itong transaction na ito ay nagkakahalaga po ito ng $221 million. Hundreds of millions of US dollars in Bitcoin sent to Coinbase. Aforementioned cryptocurrency tracking platform spotted 7 large Bitcoin transactions, many of them made consecutively. The largest of these transfers carried 4,464. Ayan. Tapos 4,711. Pagkatapos ay 2,913. Yan po yung mga bilang ng mga Bitcoin na malalaki. Yan, malalaki na kanyang transfer or pinasok dito kay Coinbase. Yan, dalawang beses po yung ito 2,913 na BTC. Kaya yan, the biggest transfer from this was the equivalent of $221 million. Kaya ito yung may pinakamalaki na yung pinakamalaki na amount na kanyang na-transfer ay ito yung 4,711 na BTC.
sapagkat ito yung nagkakahalaga po ng 221 million dollars. Yan, ito po yun. That makes the total amount of the transferred Bitcoin equal to 17,291 BTC, and it is worth $807.6 million at the time of this writing. Kaya yan, kung pag i-add po natin lahat, yung total ng amount ng Bitcoin na kanyang pinasok kay Coinbase ay umaabot po ito sa 7,291 na Bitcoin. At yung halaga po nito ngayon, nung nailabas po ang balita na ito, ay nasa $807.6 million. Kaya ganyan po kalaki. Gaya ng sinabi ko kanina ay halos malapit na po yan sa 1 billion. Today, after the Securities and Exchange Commission is spearheaded by Gary Gensler approved spot Bitcoin exchange traded funds, the price of the flagship digital currency increased by 4.18%, reaching $47,800 and taking a step closer to the significant $50,000 level. Kaya ayan, nung nagkaroon daw po ng approval ang spot Bitcoin exchange nitong nakalipas na araw, ayan, inapprove po ito ng US SEC. Ayan, ay umangat naman daw po itong si Bitcoin ng 4.18%. Kaya ayan, umakyat po siya sa $47,800 na presyo. At mukhang papalapit na po siya sa target na yan, ng ilan na $50,000. Yan, meron ngang yung community nga ng crypto ay parang may sila ay mas nagtataka yung impact ng fake news. Yan, alam naman po siguro ninyo yung nangyari diyan, yung na-hack daw yung account ng US SEC. Tapos yung hacker nag-post ng fake na post or tweet ng approval ng spot Bitcoin ETF. Tapos yung nangyari yan ay mas matindi pa yung naging impact sa market ni Bitcoin. Umangat po si Bitcoin ng mas mataas pa rito. Ayan, umabot po yata sa basis na tatandaan ko, umabot po yata sa 48,000 or ayan 48 something. Ayan, mas mataas sa 48,000. Ayan po yung naging impact. Tapos ang bilis nung pagkatapos lamang ng post ng hacker ay pumalo ka agad sa $48,000 yung presyo ni Bitcoin. Kaya yan po yung pinagtatawanan nila na yung fake news ay mas matindi yung naging impact kung ikukumpara natin dito sa official na impact ng officially approved na spot Bitcoin ETF. Umabot hanggang ngayon ay nasa 47,800 pa lamang siya. Yan, mas mataas pa rin yung impact ng fake news. Yun nga lang at hindi po gaanong nagtagal yung fake news kasi lumabas po kaagad si Gary Gensler at nag-announce na hindi sila ang naglabas or hindi po sila yung nag-post sa news na approval ng spot Bitcoin, kaya bumagsak din po kaagad. Pero po yung talagang ikinagulat nila dito ay mas matindi po yung impact ng fake news kumpara sa officially approved or officially approval ng spot Bitcoin exchange. Spot Bitcoin Exchange Traded Fund. Yan po ulit yung pangalawa dito na track ni Whale Alert na isinagawang transaction ng malaking whale. Yan, 2,913 na BTC na nagkakahalaga naman po ito ng $136.7 million. Still, some whales are selling, others are accumulating Bitcoin at a high price. The same source as above also spotted 4 transactions carrying 1,311 BTC each. In total, 5,244 Bitcoins worth of $246.6 million have been moved from Coinbase away to cold storage wallet. Kaya yan, may mga whales daw na nagbebenta, pero meron din mga whales na bumibili ng Bitcoin kahit mataas na yung kanyang presyo. Ayan, katulad na lamang daw ng ito. Ayan, ito pala yun, katulad ng transaction na ito na ipinakita ni Whale Alert. Ayan. Ay, hindi po yata ito. Ayan, basta kasi yung dito
Yan, yung nakita niya ay bumili daw yung whale na ito ng 1,311 na Bitcoin each po yan. Kaya 1,000 at saka yung total na yung kanyang total na nabili ay nasa 5,244 na Bitcoin. Kaya yan, iba po ito. 5,244 Bitcoin yung kanyang nabili. Nagkakalaga po yan ng $246.6 million. Yan, ito po ay galing kay Coinbase. Binili po niya dito kay Coinbase. Tapos winidraw po niya ito papunta sa kanyang storage wallet. Ayan. Max Keiser thanks MicroStrategy founder for Bitcoin ETF. Ayan, pinapasalamatan daw po ni Max Keiser ang MicroStrategy. Yan yung founder niya dahil para sa Bitcoin ETF. Vocal Bitcoiner Max Keiser, who has been supporting BTC since 2011 after Satoshi Nakamoto chose to disappear from the public spot, has taken to Twitter to give kudos to the founder and former chief executive of MicroStrategy business intelligence giant Michael Saylor. Ayan, yung MicroStrategy na po na ito ay talagang Bitcoin maximalist po ito. Ganun din po yung kanyang founder na si Michael Saylor. Yan, Bitcoin maximalist po sila. Bili lamang po sila ng bili ng Bitcoin. Yan, ayon po sa bali po sa natatandaan ko na nakalipas na balita. Ayon po kay Michael Saylor ay wala daw po silang balak na mag-sell off ngayon or magbenta ng kanilang Bitcoin. Yan, tapos meron daw nagtanong kay Ginoong Michael Saylor kung may balak ba siyang ibenta o pag umabot sa $100 yung kanilang Bitcoin. Yan, pero sabi ni Michael Saylor ay wala rin silang balak na ibenta ang kanilang Bitcoin maski umabot yan sa $100,000 na presyo. Sabi niya, maski 1 million pa yan ay hindi pa rin nila ibebenta ito. Kasi ayon sa kanya ay undervalue pa rin daw yung presyo na 1 million. Ibig pong sabihin ay napakababa pa rin daw yung presyo na yan. Kaya ganyan po yung katindi yung kanilang pananaw dito. Kaya maituturing natin po silang mga Bitcoin maximalist. Kaya ang tindi. Thanks to Saylor, MicroStrategy has been gradually acquiring Bitcoin since August 2020 and putting BTC on its balance sheet. 2 weeks ago, the company announced yet another massive Bitcoin purchase as it acquired an extra 14,620 Bitcoins, paying approximately $615.7 million. Kaya yan, ganyan po katitindi yung binibili ng MicroStrategy na ito ni Michael Saylor. Yan, nitong nakalipas lamang na 2 linggo ay ayan, bumili na naman po sila ng extra. Ayan, extra lamang ito. 14,620 na Bitcoin. At yan po ay nagkakahalaga ng $615.7 million. Kaya yan po yung aktual na tweet ni Max Keiser. Shout out Saylor who took Bitcoin out of and set the stage for today's ETF approval. Kaya yan, ayon po kay Max Keiser, kung wala daw po ang MicroStrategy ni Michael Saylor ay malamang ay hindi po magkakaroon ng spot Bitcoin ETF approval. This massive acquisition took place between November 30 and December 26. Both Saylor and Keiser are vocal Bitcoin maximalists. Keiser often slams other cryptocurrencies in his tweets, praising the SEC for its statements last year in which it called ADA, XRP, and other assets unregistered securities. Kaya yan, si Ginoong Saylor at saka si Keiser ay pareho po silang mga Bitcoin maximalist. Yan, kaya Bitcoin lamang po talaga sila nag-i-invest. Kaya pero pagdating sa ibang mga crypto ay crypto or alternative coins ay mukhang wala po silang interest. Kay Bitcoin lamang po talaga kung pag sinabi natin Bitcoin maximalist. Kaya yan pong muli, yung balita na ito ay meron pong isang napakalaking whale ang nag-deposit dito kay Coinbase ng kanyang napakalaking amount na mga Bitcoin asset na umaabot po ng higit $800 million yung halaga nito. At ayon po sa mga crypto community ay mukhang baka ibabagsak po niya ito or ibebenta po niya ito.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.